Mami Alex, tuluyan na akong iniwan ni Ben sa panahon na iyon, Mami Alex. Iniwanan niya ng peklat ang aking puso at kaluluwa. Maging ang aking pisikal, Mami Alex, ay sinaktan na rin ni Ben. Minsan na itanong ko sa aking sarili, Mami Alex, anong kulang? Anong meron ang babaeng iyon na wala ako? Gayon, ginawa ko naman ang lahat. Pag-intindi, pagmamahal, sakripisyo, pag-unawa bilang asawa ni Ben. Kahit hindi ko siya nabigyan ng anak, Mami Alex, pero buong puso at kaluluwa ko ay ibinigay ko kay Ben, Mami Alex, para mapaglingkuran at magpagsilbihan ko lamang siya bilang aking asawa, Mami Alex. Subalit, hindi pa rin iyon sapat kay Ben, Mami Alex. Iniwan niya ako nang dahil sa isang babae, Mami Alex, na bago lang niyang kakilala. Sobra akong nasaktan sa panahon na iyon, Mami Alex. Kaya nagpapasalamat ako dahil nandoon si Marites at sinakluluhan niya ako sa panahon na iyon. Si Marites, Mami Alex, ang siyang gumamot at sumaklulo sa akin sa panahon na iyon. Ginamot niya ang sugat na gawa ni Ben sa aking kilay. Ginamot ni Marites, Mami Alex, ang sugat sa kabilang tenga ko dahil nahila ni Ben ang aking hikaw. At ginamot din ni Marites, Mami Alex, ang nagdurugo kong ilong dahil sinuntok niya ito. Maraming pasa ang aking katawan, Mami Alex, dahil sa ayaw kong bumitaw sa kanyang binti nung panahon na iyon. Tadyak, sipa at suntok ang natamok ko galing kay Ben sa panahon na iyon, Mami Alex. Kaya nung pagkasabi ni Marites na ipakulam ko si Ben, bigla akong nagulat at nahimasmasan habang umiiyak, Mami Alex. Kaya hay naku, Lloyda, kung ako sa'yo, ipakulam ko yan si Ben. Marites, paano ko naman gawin yan? Ipakulam ko si Manang. O nga pala si Manang, yung nasa simbahan. Sino naman yung Manang? Halika nga dito, usog ka konti. Usog. Yan. Naku, Diyos ko. Ang dami talagang dugo. Magbihis ka kaya ng damit. Dalhin na kita sa doktor para naman ma-stitch up yung sugat sa kilay mo. Ang laki, Diyos ko, Lord. Dito lang ako. Doon ka na lang kaya sa amin muna. Baka babalik yun at dalhin pa niya yung kabit niya. Naku. Baka sakaling babalik si Ben at ma-realize niya na mahal pa niya ako at hindi niya ako kayang iwan. Ay naku, Lloyda. Umaasa ka pa? Ganyan ka ba ka, Martin? Ang tanga-tanga mo naman. Nagdudurugo na yung kilay mo, oh. Ang daming pasa ng katawan mo. May sugat pa yan sa kabilang tenga mo. Tapos umaasa ka pang balikan ka niya? Baka sa susunod, pag babalikan ka niya dito, gagawin ka niya yung tinola. Ano ka ba? Gumising ka nga, Lloyda. Diyos ko, napaka-martir na babaeng ito. Ano bang gagawin ko? Diyan ka na nga muna. May pupuntahan lang ako. Iwan kita dito. Babalikan kita. Diyan ka lang. Naha-high blood ako sa iyo. Ay nako. Diyan ka lang, ha? Huwag kang alis dyan. Babalikan kita. May kukunin lang ako doon sa bahay. Ay nako. Si Ben, Marites. Ben! Ben! Si Marites. Pagbuksan ko nga. Nandyan na! Hindi talaga ito makapaghintay itong babaeng to. Mapagbuksan ko na nga. Surprise! Happy birthday!
Ginulat niyo naman ako, Marites, Marisol, Marieta. Salamat. Pasok kayo, halik kayo. Pasok kayo sa loob. Yeah, sure. Pasok talaga kami. Baka mainitin yung skin ko. Ay nako, meron tayong tsikahan ngayon. At meron akong offer sa inyo. Offer? Ano yan? Dalhin mo kaming tatlo sa Japan, ha, Marisol? Kayo na lang. Kayo na lang pumunta doon kasi tignan mo naman yung katawan ko para ng balyena. Ay nako, girls. Yung celebrant hindi nagsasalita. Since na-makeover natin si Loida, I think ready na siyang magmingo. Dai, meron ako ipakilala sa'yo. It's been 1.5 years naman na nagkahiwalay kayo ni Ben. Kailangan nang palitan si Ben sa puso mo, Dai. Ano, handa ka na bang makilala ang ipakilala ko sa'yo? Aba, meron! Sino? Ikaw yata ang na-excited, Marites. Hayaan natin magsalita ang celebrant. Kung ready na siya, ipakilala ko siya sa kanya today. Meron pa kayong magkagusto sa isang katulad ko? Parang matanda na ako sa ganyang mga bagay. Hindi na siguro pwede. Loida, andyan ka na naman. Nagsi-self-pity ka na naman. Hindi bagay sa'yo, girl. Naka-move on na yung beauty mo. Hindi ka na losyang tingnan. Please, give yourself a chance. Pwede ka pang magmahal at mahalin. Huwag mong hayaang mabulok yung sarili mo sa isang tao na hindi naman ikaw pinapahalagahan. Come on, give this life a chance. Ano ka ba? Sige lang, pag makilala mo siya, naku, masasabi mo talaga na ito ba ay si Ian Verenacion? O ito ba ay si Coco Martin? O ito ba ay si Alden Richard? Naku. Kung wala lang talaga akong hapon, at kung hindi lang talaga ako babalik sa Japan, aakuin ko na ang taong iyan. Kaya lang, nung makita ka niya, ikaw na ang laging mukhang bibig girl. Kaya, surrender na ako. Hindi ako kasing ganda mo. Kaya please. Okay, Loida? Sige. Kung yan ang sa tingin nyo'y nakakabuti sa akin, di sige. Sige, pagbigyan ko kayo. Wow! Sige na. Buksan mo na yung pinto nandyan sa labas. Diyos ko, buksan mo na pinto. Bilis, Marisol, buksan mo na pinto. Nasa labas lang siya? Hala, grabe kayo sa akin. Oh my God. Oscar, pasok. Hi, Loida. Hi. Upo ka. Oscar? Loida? Aalis mo na kami, mabibilhin lang kami. Mag-usap lang kayo, ha? Tara na, girls. Ay, oo nga pala. Titingnan ko rin yung tindahan ko kung marami bang bibili ng isda. Sige, tara na, Marisol. Tara na, Marieta. Let's go. Hala, hoy, huwag nyo. Huwag kang mag-alala, Loida. Nandito naman ako. Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman. Loida, simula nung makita kita, hindi ka na mawaglit sa isip ko. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Nasa tamang edad na tayo. Gusto kita, Loida. At hindi ka na mawala sa isipan ko. Siguro, mahal na kita. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na maipakita at maipadama sa iyo ang pagmamahal ko.
Ha? Pag-isipan mo mabuti, Loida, ang mga sinasabi ko. Kung bigyan mo lang ako ng pagkakataon, hindi ka mabibigo sa akin. Ibigay ko sa iyo ang buong puso kong pagmamahal, respeto. Igagalang kita. Alam ko ang iyong nakaraan. Kinikwento na sa akin nila Marisol, Marites at Marieta. Pangako ko sa iyo, hindi kita bibiguin. Oscar. Pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko muna. Walang problema. Take your time. Basta lagi mong tandaan, nandito lang ako. Mahal kita, Loida. Mahal kita. Kaya, ipanatag mo yung puso at damdamin mo. Dito sa akin, magtiwala ka. Aalagaan at ingatan kita. Pangako. Hihintayin ko ang sagot mo sa akin. Okay lang kung gaano katagal. Basta ang mahalaga, nasabi ko sa iyo ang tunay na nilalaman ng aking puso. Ikaw ang sinisigaw nito. Ikaw lang, Loida. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang may kilid sa puso ko. Gusto ko na rin kaya si Oscar. Pucha, ang gwapo niya kasi. Pagbigyan ko kaya ang sarili ko. Bibitewan ko pa ba to? Naku, Diyos ko. Turuan niyo po ako. Turuan niyo po ako, Panginoon, kung anong isasagot ko sa kanya. Oscar? Loida? Oo, sinagot na kita. Salamat, Loida.